magandang umaga sa inyong lahat. Ayan, maligayang pagbabalik sa Mar 2 for 1, ang Marites ng Bayan. Ako nga pala si DJ Tay na maghahatid sa inyo ng kwento. Ramdam nyo na ba ang lamig? Lamig at hampas ng bare months? Whenever I see girls and boys selling lanterns on the street. Ayan. Grabe, ilang buwan na lang Pasko na. Maririnig ko na naman ang alamat ng parol. Sa baryo ng San Silao, tuwing Pasko ay may alamat na paulit-ulit na ikinukwento si Lola Miding, ang alamat ng umiilaw na parol. Mga apo, noong unang araw, may isang mahiwagang parol na nagliliwanag lang kapag may taong marunong magbigay. Lola, totoo ba yan? Bakit yung parol natin hindi umiilaw? Lowbat ba? Baka kasi ubos na yung load, June. Ay nako, kayong dalawa, tandaan ninyo, ang ilaw ng Pasko hindi galing sa kuryente, kundi sa pagbibigayan. Lola, nakita niyo na po ba yan na umiilaw? Oo naman apo, alam nyo ba? Dati kami ng magkakapatid ko ay palaging nag-aaway. Lagi kaming maramon sa isa't isa hanggang sa ibang tao hindi kami marunong magbigay. Lola, anong ginagawa niyo para mapailaw yung parol? Natuto kaming magbigay at magmahalan. Natuto rin kaming magpatawad dahil yun ang ilaw ng Pasko. Aba, kailangan ko pa mag-ipon. Ang mahal ng ham ngayong taon. Nako mahal, magluluto rin ako ng carbonara. Ang mahal pa naman ng mga bilihin ngayon. Nay, Tay, hindi lang pagkain ng Pasko. Dapat matuto rin tayo magbahagi. Tama. Kaya sa halip na ham, magbibigay ako ng hotdog. Kulas! Di Pasko't bagong taon, puro hotdog ang handa. At least may forever si Kulas, forever red hotdog. Basta ako, Nay, okay lang sa akin may regalo man o wala. Basta kasama ko lang kayo sa Pasko. Pag-iipunan pa rin na tatay, nabigyan ka ng regalo. Gaya nga ng sabi mo anak, dapat matuto tayong magbahagi. Pero kung ayaw mo ng regalo, sige. Nay naman eh. Sa gitna ng baryo, nagtipon ang mga bata at matatanda upang gumawa ng mga parol para sa Pasko. Lola, tingnan mo! Gumawa ako ng parol. Haha, June, parang Frigidaire yung gawa mo, may pinto lahat. Oh, akin mas maganda. Gumawa ako ng parol na hugis isda. Parol ba yan o ulam? Gutom ka ba, Kulas? Mga anak ng San Silao, aliwanag ko'y nabubuhay lang kapag may bukal na pagpipigay. Mga kabaryo, hindi sapat ang dekorasyon. Dapat may tunay na malasakit. Ano ang maaari nating ibigay? Ay nako, siguro panahon na para pati rin ako'y magbahagi. Kahit kalahating ham. Ako naman, magbibigay ng forever hotdog. Buy one, take one. Ikaw talaga, Kulas. Ang mahalaga ay hindi kung gaano kalaki, kundi kung galing sa puso. Tama! Kaya ibibigay ko lahat ng chichirya ko ngayong linggo. Kami naman ni Rika, hindi puro ganda lang. Gagawa kami ng mango graham at ibabahagi namin sa lahat. Ang sarap naman. Ngayon pa lang nasasabik na ako. Nang magsimulang magbigay ang lahat, lumiwanag ang mahiwagang parol ng San Silao. Maging maliit man o malaki, napapaliwanag nito ang parol. Lola, ano pong nangyayari sa parol? Yan na po ba yung kwento niyo sa amin, Lola? Tama ka apo, yan na nga yun. Ngayon nakita ko na, ang tunay na diwa ng Pasko ay nasa pagbibigayan at pagmamahalan. Naway laging ganito ang Pasko. Lola, umiilaw na siya. Hindi pala lowbat. Ay nako, June, wala pang charger ang parol na yan. Tao lang ang kailangan.
Basta matuto tayong magbigayan at magmahalan, hindi yung puro away. At sa huli, nagdiwang ang buong baryo. Hindi lang dahil sa handaan, kundi dahil sa natutuhan nilang aral. Ang pagbibigayan, ang tunay na ilaw ng Pasko. Aba, kahit kalahating ham lang, busog pa rin ang lahat. At dahil sa akin, may forever hotdog na. Pulas, ikaw lang talagang may forever dito, no? Sana nasarapan kayo sa carbonara ko. Oo naman! Sobrang sarap. Merry Christmas, San Silao! Merry Christmas! May tatalo pa ba sa Pasko ng Pinas? Wala!